Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo. Gabay ng Kaliwalagan, Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang 7 trumpeta. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Lipa ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa Pahayag, Kabanata 8, talatang 6 hanggang 13. Ito po ang mensahe. At tumanda ang 7 anghel na may 7 trumpeta upang hipa ng mga ito. Hinipa ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umula ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng punong kahoy at lahat ng siriwang damo. Hinipa ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyan dagat. Hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulot at bumagsak sa ikatlong bahagi ng ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinawag na Kapapagitan. Bumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipa ng ika-4 ng anghel ang kanyang trumpeta at nabigsan ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ikatlong bahagi ng bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang umanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Kalagim-lagim, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagtunog ng mga trompetang hihipang ng 3 pang anghel. Pagtuloy po natin sa bahayag pa rin, Kabanata 9, talatang 1 hanggang 2. Ito po yung mensahe. Hinipa ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay ito ang susi sa bungana ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ng napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok. Tulad ng malaking kurno, kaya't nagdilim ang araw at himpapawid. Mula sa usok na may naglalawa sa mga balang na kumakalat sa lupa. Na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihan tulad ng sa mga alakdan. At ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, ang mga halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ang mga tao nito. Hindi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang agad ng alakdan ng kirot ng dulot ng balang na ito. Sa loob ng panahong yon, hanapin ng mga tao ang karamdaman, ngunit hindi ito matatakbuhan. Hanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi nila itong matatagpuan. Ngunit daranasin nila ang kamatayan, ngunit lalayuhan sila nito. Patuloy po natin ang anyo ng mga balang ay tulad ng mga kabayong handa na sa pakikiligma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang mukha ng tao. Ang kanilang mukha, parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ng kanilang dibdib. At ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karawahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis na gaya ng salakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila ay ang anghel ng bantay. Nasa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Grego ay Apollyon.
Nakaraan din ang unang lagim, dalawang lagim ang darating. Hinipa na ika-anim ng ngayon ang kanyang trompeta at narinig ako ng tinig mula sa sulok ng gintong dambana na nasa kaharian ng Diyos. Iniutos ito sa ika-anim ng ngayon ng may trompeta. Kalaga mo ang apat na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At pinalay ang apat na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Narinig ko na ang bilang ng hukbong na kabayo ay 2 milyon. Sa aking pangitayan ay nakita ko ang mga kabayo at ang mga dibdib na mga sakay nito ay may papulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng sapiro at dilaw na parang asupre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang dulo ng ulo ng leon at ang kanilang bibig ay mumubuga ng apoy, usok at asupre. Ang ikatlong bahagi ng sangkatuon ay pinatay ng salot na ito. Ang apoy, usok at asupre na nagmula sa bibig ng mga kabayo, sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo nasa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulom na siyang ginamit nila sa pananakit ng mga tao. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod, ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at mga Diyos-Diyosan ginawa ng kanilang mga kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig at nakalalakad man. Hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagbatay, pangkukulam, pakikipait at pagnanakaw. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong masalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, gayon din po ang ating banal na Espiritu Santo at banal na Santo Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na ang 7 trompeta. So yan. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang ang mensahe niya na nais pong ibabatid niya sa ating lahat, sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga makasalanan at mga gumagawa ng mga karimari-marim na mga kasamaan sa mundong ito. Ito ay inyong pakinggan ang mensahe ito ng banal na Panginoon. Pagdating ng takdang panahon ay makakaranas kung halimbawa yung takdang panahon ay ginawa sa panahon ngayon. Kaya yung mga gumagawa ng mga kasama sa panahon ngayon, lalo na at mga hindi nananampalataya sa panahon ngayon at maging sa darating na panahon, ay ito yung mangyayari sa paghukom. Magkakaroon ng paghukom mula dito sa sinasabing 7 trompeta. Itong trompetang ito ay hudyat para mangyari yung paghatol at paghukom na gagawin ng Panginoon Diyos. Dito sa 7 trompetang ito ay parurusahan niya yung mga sumasamba sa demonyo, lahat ng manggagawa ng masasama, lahat ang hindi naniwala sa Diyos, nagpatuloy sa paggawa ng kademonyuhan. So sila ay parurusahan dito sa gagawin ito ng 7 trompeta. At dito sa 7 trompeta ay 1/3 ng mundo ay i-devastate ng Panginoon Diyos. Yung lupa, dagat, yan, tubig, yan, i-devastate ng Panginoon Diyos yan sa pamamagitan ng iba't ibang mga devastation. Yan, gaya ng pag magpapababa ng nagliliyab na apoy, yelo, yan, at masusunog yung 1/3 ng kalupaan, yung 1/3 ng dagat, mamamatay ang lahat ng mga nandoon, pati mga sasakyang dagat, yan, at pahihirapan niya yung mga tao. Pahihirapan yung mga tao sa pamamagitan ng yung mga tao ay pahihirapan niya sa pamamagitan ng yung ating yung liwanag ng buwan, araw, bituin ay magiging 1/3 na rin sa buong maghapon. So ibig sabihin kung halimbawa 1/3 ng maghapon, maaari siguro hanggang alas 3 na lang yung may araw. Pag din alas 3, hapon na yon, gabi na, magagabi na. So ngayon ay aside from that ay yung pahirap na gagawin ay yung tubig, pahirapan ng tao sa tubig sapagkat magkakaroon niya yung pagbagsak ng parang ng isang bituin. So magkakaroon na parang tinatawag na papaitan yon, magiging parang lason yung mga
mga tubig. So mahirapan ng sa inumin ng mga tao yung makainom ng mga matay. Pagkatapos noon ay mayroong pahirap pa na ipapakagat sa balang yung mga tao. So ipapakagat sa balang, so magkakaroon ng mabigat na pasakit ito sa isang tao na masakit na nararamdaman ng isang tao. For 5 months, para ka tinotorture na may mararamdaman kang sakit na halos sa makahanapin mo yung kamatayan. Kumbaga para ka nirarayuma, mabigat pa sa rayuma o mabigat pa sa yung antak ng kagat ng kalakdan, ganun kaantak yon. Na mabigat pa sa antak mo ng kagat ng kalakdan. Yung antak na mangyayari sa iyo sa buong magkaroon na halos hindi mo kayanin pero hindi ka mamamatay doon sa antak na yon. Usually, yung antak na kapag hindi mo na patigil yun, maaari mo ikamatay yun sa sakit. Pero hindi ka mamamatay ron. Masasaktan ka lang sa loob ng 5 buwan. So, mabigat yun. Tapos, ganun pa yung mangyayari. Mahirap pa sa tubig, araw, yan. Tapos, yung 1/3 of the earth, devastated pa. But, isa pa ang pinakamabigat, i-annihilate 1/3 of the people of the earth. Mamamatay. Susupilin ng Panginoon Diyos, pawawalan niya yung anghel doon sa ilog Euphrates. So mayroon 200 million na hukbo yun, pupuksain ng apoy, usok, asupre, yung 1/3 of the earth. Pupuksain ng usok, apoy, asupre, yung 1/3 of the earth. So ganun mamamatay yung mga tao, 1/3 of the earth. Ganun sila pupuksain ng mga anghel, ng mga kabayo, ang dala-dala nila na 1/3 of the earth ay mapupuksa sa pamamagitan ng usok. Yun, ganun mamamatay yung mga tao sa 1/3 of the earth sa pamamagitan ng usok, asupre. Yan, nalalabas doon sa bunganga ng kabayo at saka yung buntot nila may pananakit na gagawin. Mayroong kabagsikan yung buntot nila. May kamandag yun. So, ganun na mamamatay yung mga tao na 1/3. So, ngayon, after nyan ay saka yung mangyayari yung sinasabi nga yung ikapatong trompeta, yung paglilipat ng paghahari ng Panginoon Diyos sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos. Lipat yung paghahari, gagamitin na yung kapangyarihan para puksain na yung mga namiminsala sa mundo, yung 666 nga yun, tsaka yung mga kaalyado niyang yung halimaw na manggagawa ng himala. Dalawa yon na himala, tsaka yung palaka, di ba pang yung hukbo niya, yan, ng mga kaisa niya dyan. So ngayon ay after nung 7 trompeta, kahit nailipan na doon sa Panginoon Diyos yan, so may kasunod yan na mga kasunod yan na mga salot pa at puot ng Diyos na gagawin. Yung mangkok ng puot ng Diyos, 7 salot yun. Yung pag-aani ng 3 anghel, yung may 3 anghel pa, may pag-aani pa na marami pang papatayin, na agos ng dugo ng marami pagdating pa nung anghel na yun, bago pa maghari ang Panginoon sa Kristo. But doon sa after doon sa pagsimula ng 7 anghel na yung 7 trompeta, after noon na nakatayo pa rin yung pagkakaharian ng 666. Kasi bago ganapin yung 7 trompeta, maghahari na yung 666. So magpo-proclaim na yon ng kanyang paghahari. So kaya gaganapin na yung 7 trompeta na yon. So pagka-proclaim, so tatayo pa rin yon hanggang bago siya puksain ng Panginoon sa Kristo. Pero yung kanyang paghahari yon, bubugbugin na ano yon ng pagpuksa ng Panginoon Diyos, yung mga gagawin niya ng mga sunod-sunod, 7 trompeta, yung pag-aani at yung mangkok na pinuot ng Diyos, hanggang sa supili na siya ng Panginoon sa Kristo. Bababahin siya ng Panginoon sa Kristo para puksain yung 666, tsaka yung halimaw yung propeta na naghihimala. Kasi yung propeta maghihimala yun gagawan niya ng yung larawan na gagawin niya, pakikilusin niya yun literal yun, na pakikilusin niya yun para sumunod yung papasunurin niya yung mga tao para halimbawa, para ang hindi sumunod papatayin. Kailangan magpatatak ka ng 666 o kaya sa kamay. Kaya iwasan natin yung mga larawan. Basta mga larawan ay iwasan natin na yan ay baka biglang uminik sa inyo. Kung ano mang himalang gagawin, iwasan nyo yun. Kasi yun ay maaaring sa demonyo. Kasi ganun ang gagawin ng demonyo pagdating ng takdang panahon It is a literal na mangyayari na gagawin niya kasi maghihimala para mapasunod niya yung mga tao, lulukuhin niya yung mga tao kasi doon para maghimala siya na ganun para pandalan niya sa mga tao. So ngayon maghihimala yung yung 666 na ganun. So ngayon kaiwasan natin yung mga larawan ng mga pagsamba na maaaring ito ay pakilusin ng demonyo at kung
kung anong gawin, nakaanime kung anong himalang gagawin. So ngayon dapat ay mag-ingat tayo. Halimbawa tayo ay mayroong, usually tayo yung ibang mga Kristiyano, yung iba sa atin ay may mga larawan, rebulto na paalala. Pero wag mag-ingat tayo, baka halimbawa sinasabi natin kumilos yun, o yung mga picture na ating nilalagay sa ating mga dingding biglang gumalaw. Mag-ingat muna tayo, baka yun ay kagaya ng 666 na magagawa sa iyo ng himala. So iwasan natin yun, kasi baka tingnan muna natin mabuti, kasi nga hindi kasi ganun talaga yung mangyayari na paghimala na ginagawa ng Panginoon Diyos usually, kasi kaya pinagbabawal niya yun kasi ganun gagawa yung demonyo pagdating ng panahon. May iwasan dapat natin yung basta-basta tayo sa ganun. So kaya ganun ang mangyayari, yung sinasabi nga, yung sumasamba sa larawan, sumasamba, hindi yon ay mabubuksa yun pagdating ng panahon, kasama na sa pitong tumpretang pupos, pero mayroong mabubuhay pa rin na sumasamba na ganun, sapagkat yun ay mabubuhay pa rin. At pagdating ng ang Panginoon Kristo, pagkadating niya, yung susugilin niya yung mga sumama sa 666, meron pa rin mabubuhay yung nakatatak sa noo, at mayroon pa rin mabubuhay na magsasalinahi pa rin yung tinatakan sa noo na hindi mamamatay, at iba pang masasama pwedeng mabuhay pa rin sila, at may ilang mabubuhay pa rin na magsasalinahi for 1,000 years. So ngayon yung sa dulo ng 1,000 years ay doon lang magaganap yung total na paggunaw na ng lahat. Wala nang matitira. Bagong lupa, bagong langit na ipapalit. So ngayon ay para tayo hindi makasama diyan sa paghahari ng demonyo, at yung yung pitong trumpeta na niya at susunod ng mga pagpapahirap ng demonyo at saka ng mga gagawing pagbuno ng Diyos, pagpupusa sa mga kakapi sa Kanya, manampalataya tayo ng lubos. Sundin natin yung mabuting balita. Pailala tayo sa Panginoon sa Kristo, maalagaan niya tayo, bigyan tayo ng buhay hanggang sa takdang panahon. Sa gayon ay maiwasan natin gumawa ng masama sa ating maling pananaw, maling paniniwala, maling haka-haka, mga pagkontrol sa inyo ng demonyo para ikaw ay gumawa ng masama sa iyo, mga uugaling hindi mabuti. So yun, kaya sa gayon ay maiwasan nyo na kayo ay makagawa ng masama. Kung pailalim kayo sa Panginoon Diyos, sa Panginoon sa Kristo, isasambing nyo para tulungan kayo ng Panginoon Diyos, ng Espiritu Santo, kapag kayo ay kinikibit-kibit ng mga demonyo, ay yung mga isip. So ngayon madali yung espiritu ninyo at yung isip nyo nahihila ng demonyo, gawa kayo ng hindi mabuti. Or else kung di man mapasok ang usong isip nyo, utak nyo, yung puso nyo, yung nasa paligid nyo, doon kayo bililinlangin kayo. Halimbawa, mga masasamang nasa harapan nyo, mga bisyo, doon kayo ilayan ka sumaka. Or masamang paningin mo, akala mo kung ano, gagawa ka ng masama. Ayun, pinagpapakasakit yung utak mo para gumawa ka ng hindi mabuti, ginagawa kang wicked ng demonyo. Pagka ganon, naging kasiyahan mo masama. So kaya yung mga ganon mapaparusahan pagdating ng tatlong manon. At numero una ka magiging tagasunod ng demonyo. Kapag masama ka ngayon, kapag nag-declare yan, numero una ka magiging tagasunod niya, lalo na yung mga korap sa pamahalaan at mga abuso sa pamahalaan. So numero una sila magiging tagasunod yun. Alam ba nangyari sa panahon ngayon yan? Kapag nangyari sa panahon yan, siguro pinakamalaking tatak ng 666 yung mga korap doon, saka yung mga susunod sa kanila. Kaya yung ating mga pamahalaan, magagabayan kayo sa ating paggabay sa inyo, magagabayan kayo para hindi dumating yung panahon na kayong mga namumuno na madatnan niya, o yung mga namuno na masasama na namatay na, or mga nawala na sa gobyerno pero namuno kayo ng masama, namatay na, o nakasalukuyan ng mumuno, nadat ng rin ng Panginoon Diyos ngayon niya, sinirahin niya, upok sa inyo, kasama kayo sa one-third kung masama kayo, or else kayo ay mahirapan, kasama sa one-third sa impyerno, tulad mo kung namatay ka na, ganun. So kaya yung mga nasa pamahalaan, mamahala kayo na mabuti, pahirin patas sa hostisya para hindi kayo siyang husgahan ng Panginoon Diyos. Hindi kayo kasama ng 666 sa paglaban sa Diyos, pagpapahiran ng katarantaduhan sa lipunan, kaabusaduhan, kasama kademonyohan, kundi magpapahiran tayo ng mabuti. Kaya yung mga bansa, mula pamahalaan na nananampalataya sa Panginoon, sa mga Panginoon sa Kristo, magre-retain. Yeah. Tayo ay pahiran. Kaya lang lahat naman talaga masasako. Kaya pilitin natin
na yung mga nanungkulan, kung kayo matatnan, pilitin nyo na hindi kayo mapasakop. Or else, kung sino man ang makapagpapailalim sa kanila, kailangan lalabanan natin niya. Or else, gagapiin kayo para masakop. Pero at your presence, hindi kayo papayag. Kailangan kayo ay i-annihilate nila or kayo ay kukulong para masakop ang pamahalaan. Or kayo papatayin para mapaglaban nyo ang Panginoon Diyos. Magsasakripisyo kayo ng gano'n. Pero all else, all else kayo ay magpapatatak na malaki sa noon nyo, kasama kayo ng 666. Pero pagdating ng trompeta, yun, swerte mong hindi ka muna mamatay doon sa 1/3, diba? At sana itong bansang ito, tayo manampalataya ng lubos, siyempre lahat ng mundo gusto natin mapaigting ang pananampalataya para hindi tayong 1/3 na makasama ron, na babagsakan ng mga ganun para ma-annihilate yung, para ma-distract yung 1/3. Sana hindi tayo makasama sa 1/3, tayo makagabay ng kaliwanagan para paigting ng mabuti. At yung i-annihilate, mapakusukan ng para ma-annihilate, sana hindi tayo makasama ron. Kasi pagka ganun yung mga bansa, halimbawa bansa mo, nakasama ka ron sa 1/3, so ang maliligtas lang doon yung ira-rapture. Kasi yun siguro kapag kung may water na matira, sa tingin natin wala nang matitira doon. 1/3 kasi annihilate Pero swerte kung may buhay pa ron. Doon sa mga bansang ganun na sinasabi nga may matitira pa rin. Kaya sino yung matitira doon? Siguro yung 2/3 na hindi kasama doon sa 1/3 na yun. Siguro. Diba? Kasi 1/3 lang kung sana mayroong buhay pa rin doon na pero hindi natin talagang mahirap doon. Halimbawa kasama tayo sa 1/3 na yun. Kaya mahirap yun. Papatayin tayo sa usok niyan. Sa loob na sa pitong trompeta. Usok, supre, ba yun? Kaya ipapatay doon sa mga 1/3 na yun. Saka yung kamandab ng buntot ng kabayo. So, yun, gagawin ng anghel na nasa U-page. So yun, at sana ay yung mga nasa pamahalaan, manampalataya tayo ng lubos, tayo mga lahat, tayo ay maging matatag at makasama tayo doon sa unang pagpapala ng rapture, or matira man tayo, maging matibay tayo man ay makaranas ng kamatayan, or basta hindi tayo matatag ng siksik sa noo, maging matatag tayo kay Panginoon Diyos. Ang mahalaga, hindi tayo sasamba sa demonyo, maging mabuti tayo sa pang-araw-araw natin. Kasi nga, hindi ka man sumamba sa demonyo, masama naman yung gawa mo, makasama ka rin doon. Diba? So yun, at muli, sana ay nabuklod na naman tayo ng Panginoon Kristo, naliwanagan niya tayo, at tayo ay naikayat at nabuklod sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula sa Kanya, sa Panginoon Kristo, at patuloy tayo na pangalagaan ang ating buhay ng mabuting balita at ng Kanyang kapangyarihan sa pamumuhay natin ngayon at mga nakaraan. At darating pa. At mula dun sa nakaraan, ngayon at darating pa. At sana ay patuloy niya tayong mabigyan ng buhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay mula din sa pagsunod sa mabuting balita at Kanyang gabay na kapangyarihan. Yun. At sana sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita yan. Sana ay pakinggan nyo ito at talimahin. At sana patuloy niya isugo ang Banal na Santa Maria. Ito yung makapagbigay ng boost sa inyong pananampalataya, ng Kanyang presensya, ng kaliwanagan, at maliwanagan kayo. At magkaroon ng presence ang ating ang Mother Mary, ang Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, with Mother Mary. Maliwanagan kayo para talimahin nyo ng lubos yung mabuting. Batigit sa lahat ay manampalataya tayo. At hindi lamang yan, maraming pagpapala pa na ating tatamuhin sa ating pananampalataya, kung tayo mananampalataya, para tayo ay magabayan sa ating pagtupad nito. At muli, doon sa Interfaith Unity, yung bawat mga relihiyon, maliwanagan kayo ng Mother Mary, patuloy kayong magkaisa, patuloy tayong magkaisa para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, sigalutan na uwi sa karahasan. Sa gayon ay maiwasan natin yung digmaan at magpapayara tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan at paggabay sa family, community, bansa, buong mundo. Lalong-lalo sa mga pamahalaan, nagpayara ito ng mabubuting pamamahala at magpayara ito ng kapayapaan. Lalo na sa magiging guide din natin
sa ating mga pananampalataya, if ever na tayo ay hindi nagkakaunawaan, mayroon naman tayong nagiging barrier na legal o pamahalaan para hindi natutuluyan yung awayan ng mga reliyon. But dapat ay mas higit na mapapaiting natin ito in our faith, yung unawaan. Dapat paihiralin natin yun, yung pagmamahalan, para higit tayo doon sa pagpapahirang legalidad, para umiron yung kapayapaan at unity ng bawat mga tao at bawat mga bansa. At muli doon sa CBCP and Vatican Church, sana ay patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy nyo mapagbuklod po ang sangkatawan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating muling kakayanan, patuloy tayo nananampalataya ng presensya ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, mula Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Iba't ibang pagmimilagro, lalo na pagmimilagro sa pamahalaan sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita linggo-linggo. Yan. At doon sa isang, lalo na doon sa aadal ba nating pagpapalaganap ng mabuting balita. Sana gabayan tayo palagi ng kanyang kaliwanagan, present lalo na yung kanyang pagmimilagro. At iba't ibang mga gabay ng himala ng banal na Panginoon Diyos. Yan, mga kailingan, pagpapala, mga ganoon, pagpapagaling, yan. Sana ay nagpapala siya habang tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita. At ang mundong ito ay magliwanag sa gabay niya. Walang mabuting balita, gabay ng Banal na Santa Maria sa buong mundo. Yan. Mula ba sa Pilipinas. Yan. Sana makapagliwanag tayo sa ibang bansa para ito ay may mapagbuklod natin sa mabuting balita sa pag-aari ng Panginoon Jesucristo. Siyempre, ito ay suporta natin doon sa ating simbahan na siya gumagabay ng kaliwanagan sa buong mundo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At literally with Mother Mary sa ating pananampalataya. So yun, sana yung malang tayo ng lubos. So yun, at yung mga kapamalaan ay maliwanagan kayo, magabay kayo ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, at sa kayo makikinabang ang inyong mamamayan. Mamumuhay sila ng mapayapa ayon sa karapatan, kayusan. At higit sa lahat, makakapananampalataya ng lubos ang inyong mamamayan. At mayroon silang kaligtasan spiritual. At muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Sama-sama tayong mabuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy ko kayong inihikayat na manampalataya, magpuri, magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos, ang bawat mga tao at bawat mga bansa. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.